Nakaabot na ba ang kamay mo sa ref kapag may maliit na problema? Pamilyar ba yan sa'yo? Hindi ka nag-iisa. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang ugaling pagkaing pampawala ng stress ay hindi mo kasalanan, kundi isa lang chemical trap na itinatanim ng sarili mong utak tuwing ikay nahihirapan? Sa videong ito, aalamin natin kung bakit hindi natin mapigilan ang sarili sa paghahanap ng matatamis at mamantikang pagkain. At ibibigay ko sa inyo ang 5 nakakagulat na produkto na makakatulong para kumalma ka ng totoo, ng walang guilt o pag-aalala sa iyong figure. Siguraduhin na tapusin ninyo ang video na ito dahil ang panglimang pagkain sa listahan ay hindi lang magpapakalma sa inyong nerbiyos, kundi mapapabuti pa nito ang inyong brain function. Sigurado akong magugulat kayo. Bago tayo tumalon sa mga rescue food, intindihin muna natin kung ano ba talaga ang nangyayari sa ating katawan. Kapag na-stress tayo, ang ating adrenal glands ay naglalabas ng cortisol na tinatawag ding stress hormone. Sa kasaysayan, kailangan natin ito para ihanda ang ating sarili sa paglaban o pagtakbo. At para magawa ito, kailangan natin ng mabilis na enerhiya. Nagpapadala ang utak ng signal. Kailangan natin ng fuel agad-agad, ang pinakamakapal sa calories. Kaya naman tayo nabibighani sa cakes, chips, at pizza. Sa pagkain ng matamis o mamantika, nakakakuha tayo ng mabilisang dopamine rush, ang happiness hormone. Saglit tayong gumaganda ang pakiramdam at naaalala ng utak, aha, epektibo yan. Kaya nabubuo ang vicious cycle. Stress, junk food, pansamantalang ginhawa, guilt, mas matinding stress. Ang misyon natin ngayon ay sirain ang cycle na iyan sa pamamagitan ng pag-aalok sa utak ng kapaki-pakinabang na fuel na makapagbibigay ng tunay na hinahanap nito, katahimikan at seguridad. Kaya, simulan natin sa isang produkto na karaniwan nating iniisip na isang guilty pleasure at pangunahing dahilan ng ating pagkakasala. Ito ay ang dark chocolate. Opo, tama ang dinig nyo. Pero bago kayo tumakbo sa tindahan para bumili ng malaking milk chocolate na may money at caramel, linawin muna natin ang mga detalye. Ang pinag-uusapan natin dito ay purong dark chocolate. Yung may taglay na cocoa content na hindi bababa sa 70% at mas maganda pa kung umaabot sa 85 or 85%. Sa kasaysayan, ang kakao ay itinuring na ginto ng mga sibilisasyon ng Maya at Aztec. Ginagamit nila ito sa mga ritual at bilang gamot, hindi lang simpleng panghimagas. Ito ang pananaw na dapat nating ibalik. Kailangan nating tigilan ang pagtingin sa tsokolate bilang isang masarap pero masama na pagkain at sa halip tingnan natin ito bilang isang siksik na pinagmumulan ng sustansya. Sa mga susunod na bahagi, pag-aaralan natin ng detalyado kung anong mga sangkap ang nagiging kakampi nito laban sa stress. Malalaman din natin kung bakit, sa kasamaang palad, hindi kasama sa kategoryang ito ang milk chocolate dahil ito'y nananatiling asukal at taba lamang. Ang pinakatagong sekreto ng dark chocolate ay ang mataas nitong level ng flavonoids, partikular na ang epicatechin. Ang mga sangkap na ito ay mga antioxidant na sadyang napakalakas. Subukan nating isipin na ang stress sa ating katawan ay parang kalawang sa metal. Nagdudulot ito ng tinatawag na oxidative stress na sumisira at nagpapahina sa ating mga selula. Kaya naman, ang mga flavonoids ang maituturing nating pinakamabisang antikalawang na panlaban. Sila ang nagnineutralisa sa masasamang free radicals. Kaya napoprotektahan ang ating mga selula. Pero hindi lang yon. May mga pag-aaral na inilathala
sa Journal of Proteome Research na nagpakita na ang mga taong kumakain ng 40 gramo ng dark chocolate araw-araw sa loob ng 2 linggo ay bumaba ng malaki ang level ng cortisol at catecholamines. Yan ang mga stress hormones na tinatawag. Nakakatulong din ang mga flavonoids sa paglikha ng nitric oxide sa katawan. Ito naman ang nagpapalapad sa ating mga ugat na nagdudulot ng pagbaba ng blood pressure, isang kondisyong kadalasang tumataas kapag tayo ay stressed. Kaya makikita natin na ang chocolate ay gumagana sa maraming paraan, parehong sa level ng chemical at sa physiological na aspeto. Bukod sa flavonoids, ang dark chocolate ay isa rin sa pinakamagandang pinagkukunan ng magnesium mula sa pagkain. Ang magnesium ay madalas tawaging elementong pampakalma o natural na pamparelax. Ang kakulangan nito sa katawan ay direktang iniuugnay sa sobrang pagkabalisa, pagiging iritable, paninigas ng kalamnan at hindi magandang pagtulog. Kapag tayo ay stressed, mabilis na nauubos ang reserba ng magnesium, kaya napakahalagang mapunuan ito. 30 hanggang 40 gramo lamang ng dark chocolate ay maaari nang makapagbigay ng 15 hanggang 20% ng kailangan mo sa mineral na ito araw-araw. Mayroon pang isa pang sangkap na kawili-wili, ang theobromine. Ito ay isang alkaloid na kahawig ng caffeine ang epekto, ngunit mas banayad, nagbibigay ito ng kaunting boost. Pinapaganda ang mood at concentration, pero hindi nagdudulot ng sobrang pagkabalisa at nerbiyos na kadalasang nangyayari matapos uminom ng matapang na kape. Kaya naman, ang pagkain ng isang piraso ng dark chocolate sa tanghali o hapon ay makakatulong sa iyo na mag-focus nang hindi na stress ang iyong nervous system. Ang pangunahing tuntunin na dapat tandaan kapag mas mataas ang porsyento ng cocoa mo sa kakao, mas maraming benepisyo at mas kaunting asukal. Ang milk chocolate ay hindi kasama sa usapang ito. At panghuli, pag-usapan naman natin ang sikolohiya ng pagkain. Kapag tayo ay stressed at walang isip na nilalamon lang natin ang buong tableta ng tsokolate habang nanonood ng TV, halos wala tayong nakukuhang benepisyo mula rito. Ang sikreto ay gawing isang may kamalayan na ritual ang prosesong ito. Parang isang pagmumuni-muni. Sa halip na lunukin lang ito ng hindi nginunguya, subukan ang sumusunod. Kumuha ka lang ng 1 o 2 piraso. Tingnan mo muna ito, ang kinang at ganda ng ibabaw nito. Baliin ang piraso at pakinggan ang kakaibang tuyo at matinis na tunog. Tanda iyan ng kalidad. Amuyin ang bango at subukang kilalanin ang iba't ibang notes na taglay nito. Parang prutas, mani, o kaya'y amoy lupa. At saka lang ilagay ang maliit na piraso sa dila at huwag nguyain. Hayaan mo itong dahan-dahang matunaw. Mag-focus sa kung paano naglalabas ang komplikado, mapait na matamis na lasa nito. 5 o higit pang minuto lang ang prosesong ito. Pero talagang inililipat nito ang atensyon mo mula sa mga nakababalisang isipin patungo sa mga nararamdaman mo sa kasalukuyan. Ito ang tinatawag na mindfulness, na isa ng napakalakas na instrumento laban sa stress. Hindi ka lang kumakain, nagmamalasakit ka na rin sa sarili mo. Ang susunod na ituturo namin sa listahan ng ating mga anti-stress superfood ay ang mga makukulay at katakam-takam na berry, ang blueberry, strawberry, raspberry, cranberry, at iba pa. Talagang binigyan tayo ng kalikasan ng napakaraming pagpipilian ng lasa at benepisyo. Kadalasan, maririnig natin ang payo na kumain ng bahaghari, eat the rainbow, at hindi lang ito basta magandang pananalita. Ang matingkad na kulay ng prutas at gulay kadalasan
ay palatandaan ng mataas na antioxidant content at pagdating dito, ang mga berry ay talagang walang kasing champion. Kapag tayo ay na-stress, gaya ng nabanggit na natin, nagsisimula sa katawan ang proseso ng oxidation o tinatawag ding pagkalawang. Dahil sa napakaraming polyphenols at anthocyanins na taglay ng mga berry, nagiging parang isang malakas na grupo sila ng mga tagapaglinis na sumasalo at nag-aalis ng mga free radicals. Isipin ninyo ang isang dakot ng berry bilang personal ninyong maliit na pansangga, shield, na nagpoprotekta sa inyong mga cell, kasama na ang brain cells, mula sa mapaminsalang epekto ng stress. Ito ay masarap at simpleng paraan para patibayin ang panloob na depensa ng katawan nang hindi ka nadadagdagan ng labis na kalorya, di tulad ng mga matatamis na cake or candy. Pag-usapan naman natin ng mas detalyado ang isang sangkap na sikat at sagana sa mga berries, ang vitamin C. Sanay tayong isipin na panglaban lang ito sa sipon. Pero ang totoo, malaking-malaki ang ginagampanan nitong papel sa kung paano tayo tumutugon sa stress. Ang ating mga adrenal gland, yung mga glandula na gumagawa ng adrenaline at cortisol, ang mayroong isa sa pinakamataas na konsentrasyon ng vitamin C sa buong katawan. Kapag nakararanas tayo ng matindi o matagalang stress, ang mga reserba na ito ay nauubos ng napakabilis. Literal na sinusunog ng katawan ang vitamin C para lang makayanan ang bigat ng sitwasyon. Kapag nagkulang tayo sa bitaminang ito, mas lalo tayong nalalata at napapagod at mas humihina ang kakayahan nating harapin ang stress. May mga pag-aaral ang mga siyentipikong Aleman na nagpakita na ang mga taong uminom ng vitamin C bago humarap sa isang sitwasyong nakaka-stress tulad ng public speaking ay may mas mababang blood pressure at cortisol levels kumpara doon sa control group. Isang tasa lamang ng strawberry or blueberry ay sapat na para makumpleto ang daily requirement ng vitamin C. Sa ganitong paraan, natutulungan ninyo ang inyong mga adrenal gland na magtrabaho ng epektibo at hindi maubusan ng lakas. May isa pang hindi gaanong napapansin pero napakahalaga na benepisyo ng berries sa paglaban sa stress. Ito ay ang epekto nila sa ating blood sugar level. Balikan natin kung ano ang nangyayari kapag kumakain ka ng chocolate bar dahil sa stress. Sa una, biglang tataas ang enerhiya at maganda ang pakiramdam mo. Pero pagkalipas lang ng isang oras, biglang babagsak ang lakas mo, aatakihin ka ng panghihina at lalo ka pang maghahanap ng matatamis. Ito ang tinatawag nating sugar crash o ang biglaang pagbabago-bago ng asukal na lalo lang nagpapalala ng ating emosyonal na estado. Ang berries naman, kahit matatamis, ay sagana sa fiber. Ang fiber ang nagpapabagal sa pag-absorb ng asukal sa dugo. Dahil dito, ang pagtaas ng iyong energy ay magiging unti-unti at steady at wala kang mararanasang biglaang pagbagsak. Nakakatulong ito para maiwasan mo ang sudden cravings at mga mood swings. Kapag stable ang iyong blood sugar level, stable din ang iyong emosyon. Kaya ang isang dakot ng berries bilang merienda ay isang strategically tamang desisyon. Makakatulong ito sa iyo, hindi lang sa kasalukuyan, kundi pati na rin pang matagalan para tuluyan ng maiwasan ang pagkain ng matatamis. Sa huli, pag-usapan naman natin ang mga sustansya na nagbibigay ng matitingkad na asul, pula at lilang kulay sa mga berries. Ang mga ito ay tinatawag na anthocyanins. Hindi lang sila basta pangkulay. Ang mga ito ay malalakas na bioactive compounds na may napatunayang positibong epekto sa ating utak. Maraming pag-aaral
ang nag-uugnay sa regular na pagkain ng pagkaing mayaman sa anthocyanins sa pag-angat ng cognitive functions, memorya, at mood. Mayroon silang neuroprotective properties. Ibig sabihin, pinoprotektahan nila ang ating mga neuron mula sa pinsala at pamamaga na madalas dulot ng matinding o chronic stress. Kaya, sa tuwing nagdaragdag ka ng blueberries or blackberries sa iyong diet, hindi mo lang pinapawi ang gutom or pinapakalma ang nerbiyos mo dito at ngayon. Naglalagay ka ng pangmatagalang investment sa kalusugan ng iyong utak, pinapalakas mo ang resilience ng iyong isip laban sa anumang stress na darating sa hinaharap. Aminin natin, mas may kabuluhan itong aksyon kaysa sa simpleng stress eating lang ng emosyon. Ang berries ay pwedeng kainin ng sariwa, frozen, halos hindi nawawala ang sustansya, o idagdag sa oatmeal at natural yogurt para maging perpektong anti-stress na almusal o merienda. Ngayon naman, dumako tayo sa mga pagkain na malutong. Kadalasan, sa panahon ng matinding stress, naghahanap talaga tayo ng ganitong tekstura. Ang pagnguya ng chips or crackers ay nakakatulong magbawas ng tensyon kahit sa subconscious level. Pero, mayroon tayong mas mainam at mas masustansyang alternatibo. Yan ay ang mga nuts at seeds or buto-buto. Ang almonds, walnuts, kasoy at pistachios, kasama na rin ang buto ng sunflower, kalabasa, chia at flax. Sila ay parang concentrated na kapsula ng mga sustansya para sa ating sistema ng nerbyo. Matagal nang tiningnan ang mga mani bilang masama dahil sa mataas nitong calorie content. Kaya, marami pa rin ang takot kumain nito. Pero sa kasalukuyan, ibinalik na ng dietetics o agham ng nutrisyon ang karangalan nila. Pinatunayan na ang mga taba na nasa nuts ay ang magandang uri. Ito ay mono at polyunsaturated fatty acids na lubos na mahalaga para sa kalusugan ng ating utak at puso. Ang ating utak ay 60% o 60% na binubuo ng taba, kaya para gumana ito ng maayos, kailangan nito ng tamang pantayong materyales na sagana namang ibinibigay ng mga nuts at seeds. Pag-aralan nating mabuti ang isa sa pinakamahalagang sangkap, ang omega-3 fatty acids. Sagana rito ang mga walnut, flax seeds at chia seeds. Ang mga asidong ito ay tinatawag na essential dahil hindi ito kayang gawin ng ating katawan at kailangan nating kunin sa ating kinakain. Ang chronic stress ay konektado sa pamamaga ng ating katawan, kabilang na ang neuroinflammation o ang pamamaga mismo sa tissue ng utak. Sa ngayon, itinuturing itong pangunahing salik sa paglala ng depression at anxiety disorders. Ang omega-3 fatty acids ay may matinding kakayahang maging panlaban sa pamamaga. Para itong bombero na tumutulong patayin ang internal na apoy sa loob ng ating katawan, kaya nababawasan ang mga inflammatory markers. Ang regular na paggamit ng omega-3 ay nakakatulong magpapanatili ng balanse sa ating mood, nagpapahusay ng focus at konsentrasyon, at nagpapalakas ng ating depensa laban sa stress. Hindi aksidente na ang hugis ng walnut ay hawig na hawig sa utak ng tao. Parang ito ay direktang senyales mula sa kalikasan tungkol sa pangunahing benepisyo nito. Bukod sa healthy fats, ang nuts at seeds ay punong-puno ng mahahalagang mineral, lalo na ang magnesium at zinc. Naipaliwanag na natin ang tungkol sa magnesium bilang elementong pangkalma o element of tranquility. Ang mga mani, lalo na ang almonds at cashews, ay napakagandang pinagmumulan nito. Pero huwag nating kalimutang isama ang zinc. Ang trace mineral na ito ay may susing papel sa pag-regulate ng mga neurotransmitter, kabilang na ang serotonin at dopamine na siyang responsable sa ating
mood. Ang kakulangan sa zinc ay karaniwang nakikita sa mga taong may depresyon at ang pagpupuno dito ay malaking tulong para gumaan ang kanilang pakiramdam. Halimbawa, ang pumpkin seeds or buto ng kalabasa ay isa sa pinakamahusay na plant-based na pinagmumula ng zinc. Kaya, sa pagkain mo ng isang dakot ng halo-halong mani at buto, binibigyan mo ang iyong utak hindi lang ng calories, kundi ng kumpletong set ng tools, fats, magnesium, zinc, at B vitamins para makagawa ng molecules of happiness at mapanatili ang matatag na emosyonal na kalagayan. Ito ay hindi lamang basta snack. Ito ay sinadyang nutraceutical support para sa iyong nervous system. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalagang bagay pagdating sa money, ang portion control. Totoo, napaka-healthy nila, pero huwag kalimutang sobrang dami rin nilang calories. At dito, madalas tayo mahulog sa bitag. Napakadali talagang madala at maubos ang isang buong supot ng mani. At pagkatapos, naabot mo na pala ang iyong buong daily calorie intake. Kaya, ito ang unang patakaran. Huwag na huwag kumain ng mani ng direkta mula sa supot. Sukatin mo muna ang tamang dami para sa iyo at itabi agad ang pakete. Ano ba ang sapat na porsyon? Ito ay nasa 20 hanggang 30 gramo o yung saktong dakot lang na kasya sa palad mo. Ang dami na ito ay sapat na sapat para makuha mo ang lahat ng benepisyo ng hindi sumusobra sa calorie intake. At ito pa ang isang psychological trick o life hack. Mas maganda kung pipiliin mo ang mani na may shell pa tulad ng pistachios or mani. Ang proseso ng pagbabalat nito ay nagpapabagal sa bilis ng iyong pagkain kaya hindi ka masyadong mapaparami. Isa pa, ito ay parang meditative activity na makakatulong sa iyo na mag-relax at kumalma. Sa ganitong paraan, nasa-satisfy mo ang kagustuhan mo sa pagkain ng malutong, pati na rin ang pangangailangan mo para sa fine motor skills na talagang nakakawala ng stress o nerbiyos. Mayroon ba kayong handang malaman na siguradong hindi ninyo inaasahan? Ang ating pagiging kalmado, ang ating magandang mood, at ang kakayahan nating labanan ng stress ay direktang nakasalalay sa kondisyon ng ating bituka. Tama ang inyong narinig. Patuloy na pinag-aaralan ng modernong siyensya ang tinatawag na gut-brain axis o axis ng bituka at utak. Ito ay isang 200 na ugnayan sa pagitan ng ating sistema ng panunaw at ng ating central nervous system. Hindi aksidente na tinatawag ang ating bituka na pangalawang utak dahil naglalaman ito ng mahigit 100 milyong neuron at gumagawa rin ito ng maraming neurotransmitters na malaki ang epekto sa ating pangkalahatang pakiramdam. Kaya naman, ang pang-apat na klase ng pagkaing matuturing nating kaagapay sa kalusugan ay ang mga fermented or pinaburong pagkain. Kabilang dito ang natural yogurt na walang asukal, kefir, ryajenka, kasama na rin ang sauerkraut, kimchi, at kombucha o tsaa mula sa fungi. Ang pinagkakapareho ng lahat ng pagkaing ito ay ang taglay nilang probiotics, mga buhay at mabubuting bakterya na nagpapabuti sa microflora ng ating bituka at lalong nagpapatibay sa ating kalusugan. Paanong ang simpleng mga bakterya lang sa loob ng ating tiyan ay nakakaimpluwensya sa nararamdaman nating stress. Kasi para silang mga chemical factory. Ang mga mikroorganismo na ito ang responsable sa paggawa ng napakaraming importanteng kemikal. Halimbawa, halos 95% ng serotonin, ang tinatawag nating hormone ng kaligayahan, ay ginagawa mismo sa loob ng bituka sa tulong ng healthy bacteria.
Kung sira o kulang ang mikroflora natin, apektado ang produksyon ng serotonin at ito ang direktang nagiging sanhi ng masamang pakiramdam at pagbaba ng ating stress tolerance. Bukod pa riyan, tumutulong din ang probiotics na gumawa ng GABA o gamma-aminobutyric acid. Ito ang pangunahing preno ng ating nervous system. Ang trabaho nito ay pakalmahin ang mga overexcited na neurons, bawasan ang pagkabalisa at tulungan tayong makapag-relax. Kaya naman, kapag kumakain tayo ng kefir or natural na yogurt, hindi lang tayo basta kumakain, para tayong nagre-recruit ng isang hukbo ng maliliit na katulong na magtatrabaho para sa ating kapanatagan at kapayapaan. Mula sa loob, bumalik tayo sa ugnayan ng stress at inflammation or pamamaga. Ang di magandang kalagayan ng gut microflora kung saan mas nangingibabaw ang masasamang bacteria, pathogens, ay maaaring humantong sa tinatawag na syndrome of increased intestinal permeability o mas kilala sa tawag na leaky gut o butas na bituka. Nangangahulugan ito na ang dingding ng ating bituka ay nagiging masyadong maluwag. Dahil dito, nakakapasok sa daluyan ng dugo ang mga toxins at mga bahagi ng pagkain na hindi pa tuluyang natutunaw. Kapag nangyari ito, nagdudulot ito ng pangmatagalang reaksyon ng ating immune system at malawakang pamamaga sa buong katawan na tinatawag nating systemic inflammation. Ang patuloy na inflammatory background na ito ay nagiging senyales ng peligro para sa ating utak, kaya't nananatili ito sa estado ng alert level. Ito ang dahilan kung bakit nauubos ang reserba ng ating sistema ng nerbyo. Ang mga probiotics na makukuha sa fermented foods ay tumutulong upang ayusin ang gut barrier, bawasan ang pagiging butas nito, at bilang resulta, bumaba ang pangkalahatang antas ng pamamaga. May mga pag-aaral na sa tao na nagpapakita na ang regular na pag-inom ng probiotics ay nagpapababa ng level ng cortisol sa dugo kasabay ng pagbaba ng nararamdaman nating stress at pagkabalisa. Paano natin isasama ang mga fermented foods sa ating pang-araw-araw na pagkain? Huwag kang mag-alala. Mas simple ito kaysa sa inaakala mo. Ang pinakaimportante, siguraduhin na walang added sugar ang pipiliin mo. Ang matatamis na fruity yogurt ay pang-dessert lang, hindi ito gamot. Mas maganda kung kukuha ka ng natural na Greek yogurt o simpleng kefir at ikaw mismo ang magdagdag ng kaunting berries, yung mga nabanggit na natin. Ito na ang pinaka-perpektong kombinasyon para labanan ang stress. Ang sauerkraut, fermented cabbage, ay masarap na side dish sa karne o manok. Pero dapat, hanapin mo yung gawa sa natural na pagpapaalsa, hindi yung inasiman lang ng suka. Pwede mo namang ihalo ang Korean dish na kimchi sa itlog o kanin. At ang kombucha ay isang napakagandang alternatibo sa mga matatamis na soft drinks o soda. Magsimula sa maliit na porsyon para bigyan ng pagkakataon ang iyong sistema ng panunaw na masanay. Isang baso ng kefir bago matulog o 2 kutsara ng sauerkraut tuwing tanghalian. Ito ay simpleng hakbang pero sobrang epektibo para sa ating kalusugang, pangkaisipan at pisikal. Sa pag-aalaga mo sa tinatawag nating pangalawang utak, ang ating bituka, direkta mong tinutulungan ang iyong pangunahing utak at ito na ang ikalima at huling panlaban natin sa stress na madalas nating hindi napapansin. Hindi ito pagkain, kundi isang inumin. Pinag-uusapan natin ngayon ang mga herbal tea or tsaa na gawa sa halaman. Kapag stress tayo, natural lang na hanapin natin ang isang mainit na inumin. Pero madalas, ang kamay natin ay automatic na kukuha ng kape o kaya ay ordinaryong black tea. Ang caffeine dyan
ay pwedeng magbigay sa'yo ng lakas sa umaga. Pero kapag stress ka na, lalo lang nitong pinalalala ang sitwasyon. Nagpapabilis ito ng tibok ng puso at nagdudulot ng mas matinding kaba. Sa kabilang banda, ang mga herbal tea ay walang caffeine at mayaman sa mga sangkap na nagpapakalma. Ang isang tasa ng mainit at mabangong tsaa ay isa ng paraan ng self-care. Nakakatulong ito na mag-relax ka, ilipat ang atensyon mo, at syempre, pampainit din ng katawan. Ito ang perpektong pamalit sa walang isip na pagkain ng cookies habang nakatutok sa screen. Sa halip na kainin natin ang stress, inumin natin ito, pero sa paraang may benepisyo pa sa ating katawan at isip. Halina't tingnan natin ang ilan sa mga pinakaepektibong klase nito. Siyempre, ang pinakauna at pinakakilalang pampakalmang tsaa ay walang iba kundi ang chamomile. Ilang siglo na itong ginagamit para makarelax at mapabuti ang tulog at kinukumpirma ng modernong siyensiya ang bisa nito. Ang sikreto ng chamomile ay nasa antioxidant na tinatawag na apigenin. May kakaibang kakayahan ang substance na ito na kumabit sa benzodiazepine receptors sa ating utak. Ito mismo ang mga receptor na tinatarget ng ilang matatapang na pampakalmang gamot. Pero syempre, mas banayad ang epekto ng apigenin at hindi ito nakaka-addict, pero pareho ang mekanismo nito. Nakakatulong itong magpababa ng pag-aalala, anxiety, magpa-relax ng muscles, at gawing mas madali ang pagtulog. Isa pang magandang option ay ang peppermint tea, tsaa ng mint. Ang menthol na matatagpuan sa mint ay isang natural na muscle relaxant. Nakakatulong ito para tanggalin ang paninigas ng muscles, lalo na sa leeg at balikat na madalas mangyari kapag stress tayo. Bukod pa rito, napakaganda rin ng mint para sa nerbiyos sa tiyan. Tinatanggal nito ang spasms at ang discomfort na kadalasang kasama ng ating mga pinag-aalala. At narito na ang produktong ipinangako ko sa inyo kanina. Yung hindi lang nagpapakalma, kundi nagpapatalas pa ng ating isip. Walang iba kundi ang green tea. Teka muna, siguro ang isasagot ninyo. Pero may caffeine din yan ah. Oo, tama kayo. Pero may kakaibang panimbang or counterbalance ang green tea. Isang amino acid na tinatawag na L-theanine. Ang kamanghamanghang sangkap na ito ay kayang tumawid sa blood-brain barrier at direktang makakaapekto sa paggana ng ating utak. Ang L-theanine ay tumutulong upang dumami ang alpha waves sa ating isip. Ito ang mga brain waves na nangingibabaw kapag tayo ay nagme-meditate o sobrang relax na lumilikha ng tinatawag nating calm alertness o tahimik na pagiging gising. Bukod pa rito, pinapataas din ng L-theanine ang antas ng mga pamilyar na neurotransmitters, ang GABA, serotonin at dopamine. Bilang resulta, nakakakuha tayo ng kakaibang epekto. Ang caffeine ay nagbibigay ng enerhiya at focus, samantalang ang L-theanine naman ay nag-aalis ng kaba, pagkabalisa o jitters. Nagre-resulta ito sa isang perpektong estado para sa produktibo at kalmadong pagtatrabaho. Ito ang pinakamahusay na pagpipilian kung kailangan mong kumalma, ngunit gusto mo ring manatiling alerto at may sapat na energy. Huwag din nating kalimutan ang mismong kapangyarihan ng ritual. Sa ating abalang mundo, kung saan nagmamadali tayong gawin ang lahat, ang proseso mismo ng pagtimpla at pag-inom ng tsaa ay nagiging isang munting pulo ng kamalayan. Ito ay 5 hanggang 10 minuto na inilalaan mo para lamang sa iyong sarili. Ang pagpili ng tasa, ang tunog ng kumukulong kettle, ang pagmamasid sa pagbukadkad ng tuyong dahon o bulaklak sa mainit na tubig, ang pagsinghot sa mabangong singaw, lahat ng ito ay humihila sa atin
palabas sa umiikot na gulong ng pagkabalisa at nagbabalik sa atin sa kasalukuyan. Ang init mismo ng tasa na hawak mo ay may kakayahang magpakalma, na pisikal na nagpapahinga sa iyong mga namamagang palad at dibdib. Ito ay isang simple at abot-kayang meditasyon para sa lahat. Subukan mo sa susunod na makaramdam ka ng dumarating na stress. Huwag kang tumakbo sa ref pa, kundi magpakulo ka muna ng tubig. Marahil, matutuklasan mo na hindi pala pagkain ang kailangan mo, kundi ang paghinto na ito, ang sandali ng init at pag-aalaga na maaaring ibigay ng isang simpleng tasa ng herbal na tsaa. Kaya, isummarize natin. Nalaman natin na ang paghahanap ng comfort food kapag stress ka, hindi lang ito basta craving or pag-iinarte. Ito ay komplikadong biochemical process na pinamamahalaan ng ating mga hormones. Pero tandaan, may magagawa tayo rito. Sa halip na kumuha pa ng isa pang candy o isang pakete ng chips, subukan nating gamitin ang 5 nating food allies o pagkain na kakampi natin. Ilang piraso ng de-kalidad na dark chocolate ang makakatulong magpababa ng cortisol at magbibigay sa iyo ng boost ng magnesium. Ang isang dakot ng makulay na berries ay magpoprotekta sa iyong mga cells mula sa oxidative stress dahil sa taglay nitong vitamin C at antioxidants. Ang kaunting nuts naman ay magbibigay sa utak mo ng healthy fats na omega-3 main course at zinc na pampakalma. Ang isang baso ng natural na kefir or yogurt ang magpapakain sa mga good bacteria sa iyong bituka para makagawa sila ng happy hormones. At ang isang tasa ng mabangong herbal or green tea ay makakatulong sa iyo na mag-relax at mag-focus dahil sa bisa ng ritual at sa taglay nitong mga amino acids. Ang pinakamahalaga rito, puwede at dapat nating labanan ang stress sa tulong ng pagkain, pero dapat tama ang paraan. Hindi mo kailangan ipagbawal ang sarili mo. Ang mahalaga ay palitan ang masasamang gawi ng mas natural at kaaya-ayang mga ritual. Hindi mo nilalabas sa pagkain ang problema mo. Binibigyan mo lang ang katawan mo ng sapat na resources para labanan ito. Maraming salamat sa panonood mo ng buong video na ito. Kung nakatulong kami sa iyo, i-like mo at mag-subscribe ka na sa channel para hindi mo ma-miss ang iba pa naming videos tungkol sa kalusugan at psychology. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Mayroon ka bang sarili mong stress buster na pagkain o inumin? Ibahagi mo naman sa comment section, magpalitan tayo ng karanasan.